Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten, the weekly reading for October 6 hanggang 12. So Libra, happy birthday po para sa inyong lahat. Hopefully po yung magkaroon kayo ng magandang celebration and your wishes come true this time. So congrats, celebrate it, have fun, happy birthday, okay? Kunin nyo lang po yung mga karasarit sa inyo today ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang libre yun. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. Okay? So Libra, thank you again for all of your donations sa inyong panlilibre sa akin kahit birthday season ninyo. Thank you for not skipping the ads. Okay? Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Libra. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo for October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Queen of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Devil card. Interesting. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong Page of Pentacles. Wow, napakaganda. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Six of Pentacles. Beautiful. In the area of your fortune, meron po kayong Nine of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong Seven of Swords. At ang outcome nyo po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background, meron po kayong Page of Cups. I'm hearing here, Libra, you're being called to just relax. Relax ka ngayong linggong ito. Learn to have fun. Learn to really ask your heart what do you really want para doon ka mag-focus and doon ka mag-enjoy. At doon mo ilaan lahat ng pagmamahal, passion, affection, pera, oras, expertise, effort, ganyan. So, kitang-kita ko rito parang tinatanong mo yung sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang pangarap ko? Ano ba talaga ang malapit sa akin? Ano yung valuable? Para alam mo this time kung ano talaga yung dapat pahalagahan at kung ano yung hindi. Malaking bala this time, parang sabi ng spirit guides mo, mag-start ka sa passion. Saan ka ba passionate? Especially, isama mo dyan, pamilya mo, anak mo halimbawa, trabaho mo, current career mo. So ano yung mga mahalaga na talagang alam mong kakapitan mo for a very long time at hindi mo kayang mabuhay nang wala iyon. Pero you also need to evaluate this time kung nagalaan ba ako ng pag-ibig, atensyon, puso, oras sa isang bagay o tao na para bagang may realize mo, ay parang mali pa lang nilaan ko sa kanya to. Mali pa lang nilaan ko tong bagay na to dito because hindi pala ganoon ka-valuable or hindi ko na siya ganoon nakikita na makakasama sa buhay ko moving forward. Parang ganyan. So, you're now seeing here what matters sa buhay mo. At napaka-importante nito because you are now throwing away something na talaga nagpapabigat para sa'yo na bit-bit mo pa pero dapat mo na i-let go. Parang ganyan. Okay? So, ngayon, ask your heart, ano yung mahalaga sa akin, ano yung panggulo lamang, at ano yung dapat ko nang i-let go and to value. Napakahalaga niyan for you, okay? At the center, meron po kayong Queen of Pentacles. Queen of Pentacles, you are nurturing something na alam mo mahalaga para sa'yo, no? Some of you, very busy pagdating, busy talaga, busy pagdating po sa inyong kaperahan, career, kitang-kita ko yan. Nakita ko you are now actually parang valuing yourself. Parang sabi mo, ang tagal-tagal ko na sa trabahong ito, parang gusto ko na ma-promote or gusto ko nang umangat ang sweldo ko o kaya meron kaya mas maganda pang trabaho for me. Parang nag-iisip ka na ikakalawak ng kaperahan mo. No? Kasi parang iniisip mo sa oras ngayon, sa panahon ngayon, parang hindi na kasya yung budget ko for our monthly bills. Parang I need to elevate. Parang nag-iisip ka na ng paraan para mag-multiply yung resources mo in order for you to survive or in order for you para mag-swak yung pinupundar mo sa pinagkakakitaan mo. Parang ganyan. So, especially po according to your planetary alignment, ito na yung right moment for you to really advocate your worth
and open yourself, no, para ma-attract mo yung mga new opportunities na magdadagdag para sa paglago ng buhay mo. Halimbawa, ngayong linggong ito, nag-iisip ka, sabi mo sa trabaho mo kulang pa para pambili halimbawa ng gatas ni anak o kaya pangbayad sa kuryente. Sabi mo paano yung tubig, paano yung upa. So, nag-iisip ka, ay siguro magtayo ako negosyo, mga ganyan. So, example lang yun parang naghahanap ka ng ibang ways or ibang stream of money para makatulong sa'yo, parang ganyan. But for some, kitang-kita ko rito, you may receive lucrative offer or parang i-finalize mo na yung mga financial needs mo, parang ganyan. So, financial agreements mo with something para lumago na. Nakita ko rito parang kating-kati ka na makaupo at alagaan siya. So, kung meron kang mga fina-finalize dyan na mga etche-borecheng mga dokumento para mag-go on na to, maging planchado na, gagawin mo yan this week. Nakita ko yung kahandaan mo, saka seriousness mo para matapos ito o maplansya ito. Kaya sabi mo, mahalaga to para sa iyo Parang sabi mo, it will provide for the whole family or for the future or for this month or hanggang next year. Kaya sabi mo, kailangan ko talaga tong paghandaan at plansyahin. Nakita ko dito lumalagong kaperahan with a bunny here. Napakalakas ng kanyang simbolismo. Kitang-kita ko na lalago ang pera. Kaya kung medyo nag-aalangan ka ngayon kung saan ka kukuha ng pera pambili ng ganito, pambili ng ganyan, meron. Okay? Especially in your pagtaas mo, meron kang Four of Pentacles. Pero mamaya pag-usapan natin yan. Clarify muna natin si Queen of Pentacles. You have the Queen of Wands. Yes. Kailangan daw dito ng determinasyon mo, ng iyong confidence. Sa ma-view kasi parang pinapanghinaan ng loob na, susubukan ko ba? Itatanong ko ba kay boss kung pwede na akong ma-promote? Meron ba akong pag-asa na tumaas ang aking sweldo? So, marami ka naiisip. May example ko lang yun depende pa rin po yan sa kinakalugdan o kinakalagyan ng buhay mo ngayon. No. So kung ano man yung naiisip mong paraan para umangat o lumago yung kaperahan mo o karir mo, kailangan niya ng confidence in your part. You should really believe that you can do it. You should really be positive that this is possible, parang ganyan. So, your trust in yourself, your confidence in yourself, at hindi pag-give in porque may nakarinig ka ng negatibo from other people na, uy, si Libra, hindi naman niya magagawa yan. Uy, si Libra, nag-ask ng promotion o pag-angat sa trabaho, parang di mo siya kagalingan. So, don't listen to negative people. Always believe in yourself. Pag alam mong oras mo na Pag alam mong panahon mo na para palakihin to or payabungin to, alam kong kaya mo So, believe in your intuition. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo yan this time na this is the right thing to do or this is the right move, this is the right diskarte. Kayang-kaya mo yan. Okay? In the area of what you want, you have the Four of Pentacles. All about your money. Okay? It's all about the stability of your finance, stability of your income. Kitang-kita ko rito that your spirit guides are really telling you, especially po pagpasok ni Mercury sa sign Scorpio on October 6. So, maapektuhan kanya Libra. So, anong epekto sa'yo ng pagpasok ni Mercury kay Scorpio sa October 6? Ito yung mga panahon na meron kang serious talk or serious conversation when it comes to your discussion pagdating po sa inyong kaperahan. Halimbawa sa pamilya, iniisip mo, teka, parang ang laki-laki ng kuryente natin o kaya yung tubig natin masyadong malaki na, baka kailangan bawasan, kailangan bantayan. Kasi parang napakahigpit mo this time when it comes to your bills, no? Parang ang dami-dami mong dapat bayaran this time. Meron kang hinuhulugan o meron kang binibili o meron kang pinaghahandaan. Kaya parang sabi mo, kailangan matipid tayo. Kailangan yung budget natin talagang kontrolado at hawak na hawak kumbaga. Kitang-kita ko rito yung pangangalaga mo at kung sinasabihan ka man ng ibang tao na kuripot ka or napakamatipid mo, okay lang. Badge of honor yan kasi ikaw pinapangalagaan mo talaga yung pera mo Nakita ko rin dito, great time ito for negotiation For negotiation halimbawa sa pag-aumento sa sahod o kaya checking kung tama ba yung budget, no? Nakita ko rin dito na sometimes you are buying things impulsive, no? Especially katabi niya dito si Devil card para minsan napipilitan kang bumili kasi sabi halimbawa ng anak mo, ay mama kasi hindi mo naman ako binibilan lagi ng ganito, ganyan. So bigla kang mapapabili. Hindi naman yun kasya sa budget mo, no? So sometimes yung mga emotional, ang tawag doon yung emotional parang emotional blackmail ba tawag doon? Parang dinadaan ka sa lungkot, dinadaan ka sa guilt trip
para lang mapagastos ka porque gusto nila. Parang time na for you to give a boundary, especially lalo't higit kailangan magtipid ngayon, no? At pag-isipan kung saan pumupunta ang pera. Kasi ramdam ko yung ayaw mong basa-basa lang lumalabas at pumapasok ang pera na parang ang bilis-bilis. Na para bagang pagpasok ng pera, ubos agad. Parang ganun. So you want that to end. This time around, nag-iisip ka ng mga tamang paraan, especially here with the Page of Cups. Nagiging imaginative ka, nagiging creative ka. Sabi mo, kailangan tayo mag-isip ng paraan para lahat ng kailangan bayaran mo, habayaran at the right time, para makapag-ipon. Narinig ko, ayaw mo na kasing problemahin yung buwan ng bills. Kaya nag-iisip ka ng matalinong paraan kung paano to ma-solve. So your budgeting is very, very important this time. Okay? The Four of Pentacles. The Five of Cups. Yes. Releasing what no longer works for you. Okay? Kung ano yung mga bagay na hindi na gumagana. Halimbawa, budgeting mo last year, may ganito kang kalaking kita noon, pero ngayon parang hindi na siya applicable kasi halimbawa nagbago na pala yung sweldo mo o nadagdagan yung mga bills nyo o dumami halimbawa yung family members na kailangan ng pagkain o kailangan ng um, food intake every month. So parang may changes and you need to keep up with the changes. So ngayon, nakita ko rito na sabi ng spirits mo, wag mo nang panghawakan yung dati. Learn to adapt sa mga pangailangan mo, especially when it comes to your money, para mag-swak para sa pamilya. For others na hindi naman pampera ito nakikita ko dito, biglang pumasok yung intuitive download of someone na masyado kang kumakapit naman dun sa mga bagay na lipas na. I don't know why. Nakita ko to bigla. Some of you are so much entangled, so much nakayakap kay ayaw mo i-let go. Parang ganun. So, either past lover to o past mong paniniwala. For example, naniniwala ka dati na bawal magwalis sa gabi. Pero ngayon, pag tuwing gabi, lagi makalat ang mga anak mo at sumasakit ang ulo mo. Pero dahil naniniwala kang bawal magwalis sa gabi, hindi ka nagwawalis. Pero ngayon, parang nakita mo na time na to change. Masyado na makalat. Especially kung kumakain sila ng mga crumbs halimbawa ng, I don't know, nakakita ako ng cookie dough o kaya crumbs ng anong crinkles, parang ganun, o brownies, parang ganyan. I don't know why. Bigla ko nakita yon. So, ngayon parang babaguhin mo na yung routine mo. Sabi, hindi, kailangan linisin to kasi naiinis ka sa dumi, parang ganyan. So, example lang yun ha. Pero nakita ko talaga image ng crumble ng cookies sa sahig. I don't know why. So, nakita ko rito, you need to change something na hindi na nakakatulong sa'yo. At this point, you need to let that go because routine mo na yan dati eh. So, you need to really upgrade sa makabagong paraan para makuha mo yung good outcome, something like that. So, may outdated kang mga pattern na kailangan mo i-release. Especially po, kailangan mo mag-grow. Hindi ka nag-grow kasi nakahawak ka sa isang bagay na talagang ini-impose mo sa sarili mo. Time na for you to get out and grow, okay? In the area of what you need, you have the Devil card. Devil card's all about you, parang nakatrap ka, parang nakatali ka, or parang meron naglilimita sa'yo. Pwedeng ikaw to, no? Kaya wala kang growth. Your spirit guides are telling you, kailangan mong umabante, kailangan mong umandar, kailangan mong lumago. Especially here, pagbaba ng Devil card, you have the Page of Pentacles. It's all about you receiving something or getting something, having new opportunity, new money, new blessing, ganyan. And then, meron kang equal give and take. Parang na-share mo sa ibang tao. Pero paano mo daw ma-share kung nakakulong ka sa limitado mong mundo? Time na for you to really get out, take yourself away from self-limiting thoughts. Halimbawa, sinasabi mo sarili mo na hindi ko kaya to, hindi ko magagawa to, hindi ako makakaabot doon, mag-fail ako. So, lagi mo iniisip yung negatibo agad-agad. So, kailangan mong kumawala dyan sa maling pag-iisip na yan. But for some, especially po sa inyong relationships, Aries having full moon on October 6. So, yung full moon na yan, magkakaroon ka ng maraming kalinawan dyan. Lahat tayo, hindi lang mga Libra, lahat ng sign. So, anong epekto ng full moon in Aries sa October 6 para sa mga Libra? So, sa inyong relasyon, isang aspeto, sabi rito, yung planetary alignment, relationship issues will reach climax. So, may mga issues ka sa mga relasyon mo, pwedeng kapatid, kaibigan, katrabaho, magulang, anybody na karelasyon mo. Parang lilinaw na yung mga issues. Parang magkakaroon na ng tuldok or magkakaroon na ng talagang pagsulong para maayos na, parang ganyan. For some, ito yung make or break moment mo sa mga committed relationships dyan. Parang gusto mo nang putulin yung mga relasyon or
haharapin mo na yung issue, kaya make or break either tatapusin o titibay, parang ganyan. So, kailangan harapin talaga yung mga toxicity o kaya parang nakita ko kasi parang nasasakal ka kumbaga because parang kinokontrol ka. Very, very controlling to. Kaya parang make or break talaga eh. You need to really figure out kung kaya pa bang ayusin, kaya pa bang i-mend, kaya pa bang plansyahin, or bibitaw ka na, parang ganyan. So, binibigyan ka ng chance ng yung spirit guides Libra this time to really work this out. Kung mahalaga sa yung relasyon na ito, whether kapatid, anak, magulang, asawa, or partner, or katrabaho, kung talagang feeling mo nahasakal ka, nakokontrol ka, time na for you to figure out. Especially Libra ka, kaya mo tong balansehin, kaya mo tong tignan yung pros and cons at kung nasaan ka sa gitna niyan. So, a make or break moment for your committed ones. Time na sa'yo to revisit talaga yung equal give and take dynamic. Kung para bagang ikaw lang ba nagbibigay? Inuuto ka lang ba? Bigay ka ba ng bigay pero wala ka nakukuha? Time na for you to evaluate yung patas na relasyon at para sa ugnayan. Kasi parang nakita ko rito unfair eh. Parang ikaw lang lahat ng bigay eh. Ikaw lang lahat ng abot ng abot ng abot. Pero in return parang you feel nothing. You feel so helpless and hopeless. So kung mawala ka sa kadena, pag-usapan ninyo para maayos. And you will decide soon after the conversation or after talagang pag-dive in nyo sa issue na ito. Okay? The Devil card. Kasi nakita ko meron ba bagong papasok pero parang nahihirapan kang kunin siya kasi may limitado dito, parang kinakadena ka kaya hindi mo to makuha eh. So, sayang yung opportunity kung nalilimitahan ka ng limitadong ito. Halimbawa, ikaw to o takot ka para kunin to or ibang tao sa'yo. Okay? Devil card, the Ten of Pentacles. Yes. You need to really talk about this para in the long term, hindi nyo na ulit pagdaanan. No? This is a serious talk. Serious relationship issues to na kailangan nyo ng pagdaanan this time. Pag-usapan na, upuan na, buksan ng isip, buksan ng puso, buksan ng pangunawa para magkaintindihan kayo to fully makawala sa maling sistema. Nakita ko talaga dito pattern eh. May maling pattern dito of talagang equal give and or unequal or unfair give and take na para bagang yung isa lumalamang ikaw hindi. Parang ganun. So, you really need to sit down and talk about this para pagtagal in the long term, especially here with the Ten of Pentacles, so that the long term ay hindi na makaapekto para matapos na ang issue. Okay? In the area of what's affecting yung current energy, meron po kayong Ten of Pentacles. Dalawang beses pala lumabas ang Ten of Pentacles. Ten's all about ending a cycle. Meron na talagang patapos na issue na ma-solve na this time. So, talaga naman nakita ko na uupo na kayo, pag-uusapan nyo na, ihahanda nyo na. Nakita ko dito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang ayaw nyo pag-usapan. Pero ngayon, ready na kayo to really sit down and think this through. Okay? In the area of what's affecting yung current energy, you have the Queen of Pentacles. The Ten of Pentacles rather, confirming the Queen of Pentacles. Telling you na iniisip mo na yung pangmatagalan. Sa mga love aspect, pag-usapan lang natin yung love ha. Sa mga single dyan, nakita ko, sabi ng spirit guides mo, if you're really praying for someone na dumating sa buhay mo, na talagang pinapangarap mo at talagang valuable para sa'yo, na magbibigay ningning at ganda sa iyong buhay, kayo po yung pinapaalalahanan ng spirit guides mo to really clarify what do you really want in a person for long term. Para sa mga single yan ha, kung nag-iisip ka ng sana may love life na ako, no? Sana magkaroon na ako ng partner, ganyan-ganyan. So, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, alamin mo muna, maklarify muna sa isip mo kung ano ba talaga ang nais mo. Especially heart-to-heart talk to. Parang itanong mo na sa puso mo, ano ba talaga yung standard na gusto mong iset for the person na papasok sa buhay mo. Kasi pang matagalan to eh. So that alam mo yung pinapasok mo at kung sino yung pinapasok mo sa buhay mo. You really need to see that very, very clear para sa'yo who you really want in your life. At ano yung mga ugali niya, passion niya, kaperahan niya na gusto mong makapasok sa buhay mo. Kasi kung malabo yan, paano ibibigay sa iyo yan ng universe, 'di ba? So you really need to have a clear intention with that. For others, kitang-kita ko rito, may mga unresolved issues or unaddressed issues kang kailangan linawin with your closest relationships, okay? Kasi long term to, kitang-kita ko sa lolo, sa anak, sa magulang, sa apo, sa pamangkin.
It's all about your relationships. Kailangan daw linawin na yung mga hindi na pag-uusapan, na hindi tinatouch kasi nakatakot pag-usapan kasi baka mamaya lalong lumaki yung gulo or magkaaway-away pa. Pero ngayon nakikita ko talaga, speak up on what you need. Speak up on what you want. Halimbawa, tungkol sa pamilya, may meron kayong balak ng pag-usapan tungkol sa mga mana or tungkol sa mga ari-arian or tungkol sa mga properties, ganyan, or negosyo na gusto niyo nang gusto mo evaluate this time, kaya you really need to talk to them para ma-solve na ito. For some, nakita ko, I don't know why, nakita ko parang kailangan mo ipaintindi sa partner mo na, huy, itong balak kong gawin, halimbawa balak kong pumunta sa Maynila para magtrabaho or ibang bansa, or balak mo magpundar ng negosyo, sabi mo, uy partner, kailangan natin tong pagandaan, kailangan natin tong gawin kasi pang long term to, parang maganda to, parang ganon. So, you really need to talk. Importante dito sa readings mo, kitang-kita ko, lahat naman madadaan sa pag-uusap. Especially, kailangan lang lakas ng loob mo para masimulan, para mabuksan yung topic, para masabi mo sa kanya na, huy, kailangan natin to, importante to, maganda to, kasi pang matagalan ng epekto sa atin, parang ganyan. So, talk this time. Talk. Be courageous this time. And believe in yourself na kung ano man yung sinasuggest mo o binubuksan mong topic ay para sa ikakabubuti ninyo at hindi para sa ikasisira, kumbaga, no? It's all about the growth. So, kailangan mo i-address ito na ang topic ay para sa ikakaunlad ng pamilya, kakaunlad ng business or ng money ninyo. So, kung yun ang main goal, feeling ko lahat naman makakaunawa sa'yo. Okay? The Ten of Pentacles, the Hermit card. Kitang-kita ko rito, sabi ng spirit guides mo, parang soul searching. You need to find your purpose para sa long term. Narinig ko sabi ng spirit guides mo, you need to also find your authentic self. No? Because ang Hermit card para tong soul searching, Libra. No? Parang iniisip niya, saan ba ako pupunta? Ano ba yung pangmatagalang gusto ko? Especially here, gusto mong lumago ang buhay mo eh. Gusto mong magkaroon ng kapanatagan pagdating sa pera na every time meron ako madudukot, meron ako matatabi, pag may emergency, meron ako makukuha. So you want to be financially stable. At nilalaksan mo ang loob mo this time para maabot yon. Pero nakita ko rito with the confirmation of Hermit card, parang sabi ng spirit guides mo, you need first to embrace your authentic self. Okay? Yung mga desires mo, yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong abutin, na huwag kang mahiyang sabihin yun. Huwag kang mahiyang abutin yun. Kahit na parang feeling mo, you're so small, nakakahiya, nakakatakot, nakakapanliit. Pero ito yung pangarap mo, ito yung gusto mo eh. Halimbawa, balak mong, ano ba magandang example? Maging singer. Balak mong gawin yan for a very long time. Magaling ka namang kumanta. Marami kang views halimbawa sa social media mo. Sabi mo, pangarap ko tong abutin. So, make sure na kung yan ang balak mong gawin for the longest time, alamin mo muna sa sarili mo kung yan ba talaga ang gusto mo. Soul searching. Finding the answers. So that long term, ay talagang maging payapa ang puso mo na ito yung kukunin mo. Bigyan pa kita na example. Halimbawa, balak mo talagang pumunta sa Japan and then may offer pa sa Canada or kaya sa New Zealand. So, alamin mo muna sa puso mo kung ano ba talaga yung gagawin mo na bukal sa loob at confirmed na confirmed para pag tinulayan mo na siya, hinakbangan mo, nakapamili ka na, ay long term ang magandang resulta. Okay? Parang ganon. In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, kitang-kita ko rito, yes, meron kang kukunin na bagong opportunity. Talagang may offer ako nakikita dito. You will be offered something na talagang papaabante sa'yo. Kitang-kita ko rin dito na pinapangalagaan mo yung bagong darating. Whether love life man ito, parang head over heels ka dito sa taong ito na talagang mahal na mahal mo siya at talagang apple of the eye mo siya. For some, ito man ay bagong negosyo or trabaho or career na talagang nakalaan doon yung energy mo, effort mo to keep this in your life, no? So good for you, good for you. Kitang-kita ko rito yung kahandaan mo para pag-aralan siya. Sabi ng spirit guides mo, make this your top priority para mag-grow, lumago, no? Sabi ng spirit guides mo, you need to be hands-on. Okay? Kung ito man po yung negosyo o kapirahan, dapat nakatutok ka dyan everyday. Huwag mong iaasa sa iba. Kasi pag inasa mo yan sa iba, baka mamaya malingat pa or hindi mo mabantayan, hindi mo na alam para nangyayari dyan. So ngayon, focus, hands-on, make this your top priority, okay? The Page of Pentacles, the Six of Pentacles, yes. Dalawang beses lumabas ang 666, all about reflection.
pagtanaw sa nakaraan, para makita daw kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon, para appreciate mo yung mga meron ka ngayon na wala ka noon. Halimbawa, yung cellphone na hawak-hawak mo kung saan ka nanonood ng ating video today. Siguro past 2 years, 3 years, dinasal mo lang yan na magkaroon ka ng ganyang brand, ng ganyang model, pero tinan mo naman ngayon, nasa kamay mo na. O kaya sapatos, bag, bahay, kung ano man po yung blessing na meron ka, mag-reflect ka para mapahalagahan mo siya this time. And then, mabuo din yung plano mo para sabihin mo, ay, meron pa akong gusto. So, may isip mo kung ano yung mga bagay na wala ka para yun ang tutumbukin mo and then ma-appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Okay? The Six of Pentacles, parang receiving something. I don't know why. Nakita ko rito parang babayaran ka na for a work na ginawa mo before or kikilalanin ka, nakita ko talaga promotion or pagtaas ng pwesto because you are being valued for your effort. Meron ka daw mabibigay, meron ka daw ma-offer kasi kaya parang kinikip ka ng kumpanyang yan o nire-reward ka because you are valuable enough for them. So, nakita ko rin dito yung effort na ilalabas mo ay babalik din sa'yo. So, congrats po. Okay? You are now receiving something good. Pwedeng money or reward or incentive. Basta valuable ito para sa'yo. Na-deserve mo makuha. Congrats po. In your challenge, unang-una, you have shadow blossom. You need both sunlight and darkness to bloom fully. Resilience and nourishing. Yes, lahat ng pinagdaanan mong mali, lahat ng pinagdaanan mong madilim, o pagkakamali in the past, kasama yan sa ikakaunlad mo. So, yung darkness and light, pagsamahin mo yan, it will make you a better person. Okay? Now, the message of limiting beliefs, ultimately, you become what you believe. Mindset, self-realization. Yes, kung ano yung paniniwala mo, yan ang makukuha mo. Kaya kung naniniwala ka na hindi ka magkatagumpay, talagang hindi ka magkatagumpay. Pero kung naniniwala ka na kaya mong abutin ang mga pangarap mo, talagang makukuha mo yan. It's all about you manifesting and believing your worth, believing what you can do para maabot yung pangarap. Kaya wag mo daw limitahan ang mundo mo. Lawakan mo ang isip mo, lawakan mo manifestations mo, it will come true. Especially here, in the area of your challenge, kitang-kita ko rito na parang unfair, Libra. Unfair ang treatment para sa'yo. Nagalaan ka ng pera, oras, atensyon, pagmamahal sa isang tao or isang bagay o isang career na para bagang hindi ka pinapahalagahan. Time na for you to speak up. Sabi ko nga sa inyo, lalo't higit sa relasyon, sa pag-ibig, panahon na para i-address na yung mga issue na hindi natatouch before. Time na for you to really talk about it. Sabihin mo, ito yung mga needs ko, ito yung mga pangailangan ko na hindi mo binibigay. Time na for you to address that. Okay? Sa mga single naman dyan, time na for you to really ask yourself, ano ba talaga yung gusto mo sa isang partner para ibigay sa iyo ni universe? Kasi it's all about you receiving eh. So, ano ba yung gusto mo ma-receive? Make sure na kaya mo ring ibigay. Kaya mo ring tapatan yung standard na gusto mong iset para sa potential lover na gusto mo makuha. Ganyan. But for others, when it comes to your money, when it comes to your career, when it comes to your relationships in general, you need to revisit yung equal give and take. Panahon na para buksan yung conversation para sa mga bagay na unfair. Sabi mo, ako lang bigay na bigay, ako lang abot na abot para sa pamilyang ito. Paano naman yung para sa akin? Hindi na ako nakakapag-ipon para mga ganyan. Kung halimbawa, ikaw ay single parent or ikaw ang breadwinner, kung lahat ng pera binibigay mo, ano ba yung nakikita mo? Nakakapag-ipon ka pa ba? Nakakapibili ka ba ng gamit mo? Nagkapasalamat man lang ba sila sa binibigay mo? Parang ganyan. So, you really need to revisit what you give. And you should also see kung ano yung nakukuha mo in whatever you're giving to other people. Okay? The Six of Pentacles, the World card, yes. Nakita ko rito, kailangan tapusin na daw yung old pattern. Kasi paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang sabi nga ni Ate Sarah G. So, tapusin na daw yung paikot-ikot. Especially, release yourself in outdated pattern na hindi na para sa'yo at nag-held sa'yo pabalik o pumipigil sa'yo para kunin talaga yung bagay na para sa'yo. Time na for you to end that pattern, okay? Meron daw pa ulit-ulit na eh. Systematic na ito eh. Pattern na eh. So, you really need to see that. Parang, parang paulit-ulit lang dito ah. Parang every time na kumikita ako, lahat binibigay ko dito. Parang you really need to magising, no? Para makuha mo na yung tamang para sa'yo. Parang ganyan, okay? In your fortune, you have tread thoughtfully, narrow pathway, yes. Kailangan mo daw
talagang magdahan-dahan, maging maingat, maging maparaan kasi talagang napakakipot daw ng daan pero kayang-kaya mo tong lagpasan. Okay? Ngayon, kailangan, narinig ko, matutong mamaluktot ko maiksi ang kumot. Sabi nga sa mga kasabihan. So, maging maparaan ka this time sa mga bagay na gusto mong maabot, especially when it comes to your budget. Another message, great adventure, take a risk, venture forward. Ooh, sabi ng spirit guides mo, makipot man ang daan, pero alam kong kaya mong sumubok, kaya mong umandar, kaya mong mag-try ng mga bagong opportunity or mga bagong path of moving forward. Okay? In your fortune, meron po kayong 9 of Wands. Nakitang-kita ko rito na dahil hindi ka sumuko, biglang boom, nagkaroon ng magandang outcome, nagkaroon ng magandang pagbabago. Especially kung ngayon balak mo na ng negotiation for a raise or may balak kang baguhin sa iyong mga budget or balak mo nang asikasuhin yung isang malabo sa iyong relasyon, sa iyong ugnayan. Dahil hindi mo sinukuan at talagang hinanap mo yung solusyon, makakuha ka ng magandang outcome dito. So congrats po sa mga tao na talaga na, sa mga Libra dyan at talagang hindi ka bumitaw sa isang bagay kasi makukuha mo na this time, malapit na yung great outcome dyan. Okay? For others, nakita ko rito time na for you to really put boundaries. Boundaries against other people na hindi na para sa'yo. At very, very successful ito. Parang maramdaman mo once na mag-put ka na ng boundaries o harang against them, biglang gagaan ang buhay mo at biglang lilinaw, lilinis, payapa, parang ganyan. So, put boundaries against other people na may realize mo this week na ginagamit ka lang, very, very toxic, or kailangan ka lang pag may kailangan sila. So, panahon na para i-impose ang boundary na yan. Now, the message of 8 of Wands, yes, that is the right direction. Kitang-kita ko ito, your spirit guides are telling you to really push through on something na alam mong tama for you at alam mong dapat nang tigilan. Halimbawa, mga tao sa paligid, machismis, nangingialam, boundaries, harang, that is the right direction. Kitang-kita ko rito, may good news na darating ha, because 8 of Wands all about good news ha. Good news or quick development or meron mabilis na resulta this week na kakagulat mo, no? So talagang surprise ito with the Page of Cups, talagang surprising event, surprising news na biglang dating, meron kang inaasikaso for a very long time na parang sukong-suko ka na, sabi mo, kailan ba matapos yan? Pagod na ako, hirap na ako. Biglang boom, may good outcome, good result tungkol sa pinaghihirapan mo, a surprise indeed. So, congrats po sa good news. In your divine messages, you have you and your loved ones are safe. Congrats po. And then, what do you need to release? Oh, tinatanong ka ng spirit guides mo, ano daw dapat mong pakawalan this time para gumaan ang buhay mo. Especially here with the 7 of Swords. Mga taong sinungaling, nanloko, nanlibak, nagmanipulate sa'yo, nang gaslight sa'yo. Ang nakita ko rito, nabubuo na yung trust issues mo, no? Ngayon, linggong ito, especially with the presence of a full moon, may mga issues ka with someone talagang aayusin mo. Pero meron ka rin mga bibitawan na. Kasi sabi mo, ayoko nang mabuhay sa mundong ito ng puro kasinungalingan, kalokohan, o ilusyon, o maling paniniwala. Gusto mo nang tibagin yon. At you're now separating yourself sa mga bagay na nega. And you are now going on with yourself, pushing with your career or pushing with your dreams na malayo sa mga taong toxic or sinungaling, parang ganyan. So ngayon, you are now trusting yourself more than ever, okay? The 7 of Swords, the 4 of Wands, yes. Binubuo mo ngayon yung pundasyon ng buhay mo away from other people na naging harang, no? Parang panahon talaga to release yourself from your limitations or outdated na mga bagay-bagay na ma-realize mo this time para ma-realize mo kung ano yung mga bagay na pumipigil sa'yo before o humihila sa'yo before para ma-achieve to. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, bagong strategy away from something na mapanakit na na-realize mong mali pala o mapanloko pala para matumbok mo na yung finish line this time. Nakita ko rito gagaan na yung buhay mo at wala nang makakapigil pa para tumulay ka sa finish line na ito o sa bagong milestone. So ngayon, new strategy will help you, bagong atake, bagong diskarte para maabot na yung finish line. Okay? Once na mabitawan mo na yung mga pangit, mga mali, doon mag-uumpisang luminaw ang lahat for you. Ang outcome mo yan, bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, candle, yes, you will be shown the way. Lilinaw talaga ang daan. Peacock, beware of great pride. O, mag-ingat daw sa pride, sa ego, babaan ang ego mo, maging humble. Woman, babae daw sa buhay mo, baka may concern sa kanya, kausapin mo. Pwedeng nanay, kapatid, co-worker. This time around, parang kakailanganin ka niya. Yun ang narinig ko dito. Now, the message of April, baka po meron kayong special occasion sa April. Kung wala naman po, ibig sabihin may milestone ka sa buwan na yan.
Another message, rabbit, too much concerned with sexual matters. It's all about the opposite sex this time. Baka masyado kang nagiging concerned sa kaya niyang gawin, sa hindi ko kayang gawin. Wala kang limitasyon. Kayang-kaya mong gawin, depende sa labas na ng iyong gender. Ika nga, okay? Another message, you have key, successful outcome to your problems. Yes. Congrats po. Ang outcome mo din for October 6 to 12, you have, wow, the Knight of Wands. Sabi rito, be adventurous, be happy, go on with life. Sometimes daw, you need to be spontaneous. Huwag mo daw masyadong pag-isipan, huwag mo daw masyadong planuhin, parang ganyan. Learn to walk away if you don't want to. Find your own happiness. Kung meron ka ng lugar, sitwasyon, pamilya, or relasyon na hindi ka na masaya, find your happiness. Learn to be brave enough to find that and get that. Kitang-kita ko rito, meron kang good news. I don't know why. Good news sa parang go signal. Para tumulay ka na doon, pumunta ka na doon. Na naghihintay ka ng papeles o dokumento or tawag. Ito na yung good news for you. Lalarga ka na patungo doon. The Knight of Wands, the Tower card. Wow, yes. It will change your life. This good news, yung paparating sa yung balita na talagang magpapa-excite sa'yo, magpapalakas ng energy mo at magpapalakas ng kumpiyansa mo, ay talaga magabago sa buhay mo. So congrats po. Things are changing and it will propel you, will boost you and push you for something more. So a great adventure is coming. New opportunities, new way of living, new people or new things coming in. So talagang may growth dito, may pag-abante, may paglago. So congrats po. So Libra, ito po ang inyong October 6 to 12. Hopefully po nakaresonate ka. Happy birthday ulit. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Ario PH. God bless everybody.